Isang dambuhalang aso ang papalapit kay Heijun Lee. Iniisip niyang ito na ang katapusan niya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. May natitira pa siyang 199 coins, at nanghihinayang siya na halos naubos ang pera niya sa walang kwentang helmet. Ayaw pa rin niyang imulat ang kanyang mga mata. Naalala ng bida na ang tanging naranasan lang niya bago mamatay ay ang isang malaking plato ng noodles na may seafood. Sumagi sa isip niya ang description ng helmet at napagtantong maaari pa pala itong magamit ng isang beses. Tumalon na ang aso papunta sa kanya. Agad niyang inactivate ang helmet. Ang bibig na puno ng matutulis na ngipin ay nasa harap na niya, at napagtanto niyang huli na ang lahat. Biglang lumitaw mula kung saan ang isang batang babae na may pula at bughaw na buhok. Tinawag niya ang aso at sinabing masama ito. Hindi pwedeng kumain ng tao. Sabi niya. Umatras ang aso. Nasa gilid si Heijun Lee, nanginginig habang mahigpit na hawak ang helmet. Paglingon niya, nakita niya ang batang babae, nakatayo sa harap niya, napapalibutan ng mga halaman. Hindi niya maintindihan kung bakit may bata sa ganoong kagubatang lugar. Lumapit ang bata sa aso na nakapamewang pa, pagkatapos ay hinaplos ito at sinabi kay Heijun Lee na wala siyang dapat ipag-alala, hindi nangangagat ang kanyang aso. Napaisip si Heijun Lee, kamukha ng bata ang kanyang ina. Nabigla siya. Iniisip ng bida, oo, baka nga hindi nangangagat ang aso, pero kaya naman siya nitong lunukan ng buo. Humiga ang aso sa tabi ng amo nito at humingi ng paumanhin si Heijun Lee. Tiningnan niya ang helmet na hawak pa rin niya at sinabing may delivery siya para sa isang babae. Mula sa kung saan, may boses na tumawag, Ronnie, saan ka na naman nagpunta? Lumabas mula sa likod ni Heijun Lee ang isang lalaking may maitim na balbas. Sabi niya, nakikipaglaro siya kay Cerberus. Naglabas ng kakaibang aura ang lalaki habang patuloy na nagsalita. Sinabi niyang si Ronnie ay kinakausap ang isang mortal na nang ahas pumasok sa ilalim ng mundo, ang kahariang pinamumunuan ni Hades. Nang inag sa takot si Heijun Lee, lumingon siya kay Hades at magalang na bumati. Sinubukan niyang ipaliwanag kung bakit siya naroon. Iniisip niya na ito nga si Hades, ang Diyos ng ilalim ng mundo. Iniunat ni Hades ang kanyang kamay at sinabi na si Heijun Lee ang kauna-unahang nilalang sa libu-libong taon na naglakas loob na tumapak sa ilalim ng mundo mula pa noong panahon ni Orpheus. Biglang tumindi ang madilim na enerhiya na nakatuon kay Heijun Lee. Sinimulang sakali ni Hades si Heijun Lee gamit ang kanyang kapangyarihan sa kanang kamay. Sinabi niya na si Orpheus ay pumasok noon para sagipin ang kanyang asawang pumanaw. Kinuha ni Hades ang helmet ni Heijun Lee at sinabing dumating ito para nakawin iyon. Habang sinasakal si Heijun Lee, sinuri ni Hades ang helmet. Pilit na nagsalita si Heijun Lee, sinabing hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagpunta. Naglakad si Ronnie palapit sa kanyang ama at tumingin sa kanya. Sinabi niyang dapat man lang ay pakinggan nila si Heijun Lee, dahil naglakbay pa ito ng malayo. Tumigil sa pagsakal si Hades. Napaluhod si Heijun Lee at nagsimulang umubo at huminga ng malalim. Habang nakayuko siya sa harap ni Hades, sinabi ng Diyos ng ilalim ng mundo, sabihin mo ang dahilan ng iyong pagpasok sa aking kaharian. Hawak pa rin ang kanyang leeg, pakiusap ni Heijun Lee, patawarin niyo po ako, naghatid lang po ako ng delivery. Naguluhan si Hades at tumingin kay Heijun Lee, na ngayon ay nakatayo na. Tinanong niya kung may dinala ba ito para sa kanya, ang hari ng ilalim ng mundo. Itinaas ni Heijun Lee ang kanyang mga kamay at sinabing ang kanyang asawa ang nagpadala ng isang bagay para sa kanilang anak. Tumingin si Hades kay Ronnie at tinanong kung totoo ba ito. Tapos ay muling tiningnan si Heijun Lee at nagtanong, kung ganoon, bakit isang ordinaryong mortal ang naghatid, at hindi si Hermit? Nangangatog, inilabas ni Heijun Lee ang kahon na para kay Ronnie. Sinabi niyang hindi niya alam ang detalye, siya'y tagahatid lang. Nagliwanag ang mukha ni Ronnie. Ay, baon ni Mama. Masayang tumakbo si Ronnie para kunin ang kanyang lunchbox. Sinabi ni Hades, so, ang asawa ko nga ang nagpadala. Tumango si Heijun Lee. Opo,
Inutusan po niya akong ihatid ito sa anak ninyong si Prony. Sumabay si Prony ng pagkanta habang binubuksan ang baon. Sabi ni Hades, "So, galing ito sa biyenan ko." Masayang masaya si Prony habang si Heijen Lee ay litong-lito. Napakamot siya sa ulo. "Biyenan?" Tinanong ni Heijen Lee kung ang kahon ay mula sa Madrosta. Sinabi ni Prony na mainit pa rin ang lunchbox. Tuloy-tuloy ang kalituhan ni Heijen Lee. Magulo na ang kanyang isipan. Tumakbo si Prony palapit kay Hades. Tinanong naman ni Heijen Lee, "Asan po ang asawa ninyo?" Ipinatong ni Hades ang kamay sa ulo ni Prony at sinabing, "Wala siya rito. Ang pag-ibig ko, ay si Prony." Nang inag si Heijen Lee sa sinabi nito. Natutap niya ang kanyang bibig at tinuro si Hades. "Ha! Masyado kayong matanda para sa..." Naputol ang kanyang sasabihin. Napagtanto niyang nasobrahan siya ng sinabi. Agad niyang tinakpan ang sarili niyang bibig. Nagningning ang mga mata ni Hades sa galit. "Anong sinabi mo, sa Lord of Underworld?" Pinagpapawisan si Heijen Lee at sinabing ipapaliwanag na niya ang lahat. Sinubukan niyang tawagin si Hades sa tamang paraan ayon sa kanyang titulo. Napagtanto ng bida na yari siya. Tumingin si Hades kay Heijen Lee ng masama. Gulat si Prony nang mapansing hawak ni Hades ang kanyang tiyan at biglang tumawa ng malakas. Nakatayo lamang si Heijen Lee habang nanginginig. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kumalma si Hades at sinabing matagal na siyang hindi natawa ng ganoon. Hindi niya inakala na may mortal na magtatangkang insultuhan siya. Tumindig ng tuwid si Heijen Lee sa takot. Tinanong ni Hades ang kanyang pangalan, at magalang na nagpakilala si Heijen Lee. Tumingin si Prony kay Hades, at mahinahong sinabi nito na dahil napatawa siya ni Heijen Lee, patatawarin niya ito sa kanyang kawalang galang. Pero binigyan niya ito ng babala, huwag na huwag siyang lalaitin muli. Muling iniunat ni Hades ang kanyang kamay at bumuo ng enerhiya ng kadiliman. Ang enerhiya ay diretsyong tumama sa natatakot na si Heijen Lee. Tumama ang kapangyarihan sa mismong mukha ni Heijen Lee, na napapikit sa takot habang pinipigil ang panginginig ng kanyang panga. Tiningnan siya ni Hades at sinabing maghanda siya sa magiging kapalit ng muli niyang pang-aasar. Nangangatog si Heijen Lee at agad na nagsabi na naiintindihan niya. Binawi ni Hades ang kanyang kapangyarihan, iniunat ang kanyang kamay at sinabing na ipasa na niya ang bayad. Sinabi rin niya kay Heijen Lee na ipagpasalamat sa kanyang biyenan ang pagkain. Gulat na gulat si Heijen Lee nang makita ang notifikasyon. Nakasaad doon na kumpleto na ang delivery at nakatanggap siya ng 10,000 coins. Bukod pa roon, nagbigay pa si Hades ng dagdag na 5,000 coins. Kasalukuyang balanse ni Heijen Lee, 15,999 coins. Ipinadala rin ni Hades pabalik ang helmet ni Heijen Lee at sinabing ibinabalik niya ito. Nahuli ni Heijen Lee ang helmet. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Yumuko siya ng buong galit kay Hades at nagpasalamat. Samantala, isang sugatang hunter na may gintong guwantes ang pilit humihinga. Nasa harapan niya ang isang dambuhalang pulang halimaw na umuungol. Nag-ipon ng lakas ang hunter at sumugod sa halimaw. Pasiga siyang umatake. Isa siyang hunter mula sa guild na Yonwan, kapitan ng unang team, kasama sa top 100 combat hunters, si Doyen Ha. Sunod-sunod ang suntok na pinakawalan ni Doyen Ha habang sumisigaw. Napaatras ang halimaw dahil sa lakas ng kanyang opensa. Mula sa itaas, isang hunter na may mahabang buhok ang umatake habang hawak ang isang espada. Lumingon ang halimaw at umungol na tila nagtataka. Pero agad siyang tinamaan ng matinding hiwa mula sa espada. Bumuga ng dugo ang bibig ng halimaw. Tamba ito, tagumpay ang mga hunter. Nakatayo ang hunter na may espada at pilit ding humihinga. Si Doyen Ha ay nakahandusay sa bato at nakatingin sa hunter. Lumingon ang hunter kay Doyen Ha at sinabing, "Magaling ang ginawa mo." Iniabot niya ang kamay nito. Nalinisan din natin ang unang palapag. Ang hunter na may espada ay si Park Seongjan, ang guild leader ng Yonwan, pangatlo sa rangkang ng mythical hunters. Tinulungan ni Seongjan si Doyen Ha tumayo,
at ang mga hunter sa paligid ay natuwa. Lumingon ang mga mataas na ranggong hunter sa kanilang mga kasamahan. Sumandal si Doyenha kay Seongjan. Sabi ni Seongjan, dahil sa mga hunter na tulad ninyo, nananatiling pinuno ang guild na Yongguan. Huminga ng malalim ang mga hunter. Sabi ni Doyenha, akala ko hindi na natin kakayanin. Ngumiti si Seongjan sa kanyang partner. Kahit ano pa man ang nangyari, ibinigay mo ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa guild kung wala ka. Nag-uumapo ang emosyon, napaluhat si Doyenha. Humarap siya sa kanyang master. Habang nag-uusap sila, isang babaeng hunter ang may hinuhukay mula sa katawan ng halimaw. Sabi ni Doyenha, hindi ko kailanman pagtataksilan si master. Lumingon si Seongjan sa babae, Erin Beck, tawag niya. Magpahinga ka na. Lumingon si Irene Beck sa kanya na may pagtataka. Siya si Erin Beck, Deputy Guild Leader ng Yongguan, ika-17 sa ranggo ng Battle Hunters. Patuloy si Erin Beck sa paghalukay sa loob ng halimaw. Napabuntong hininga na lang siya sa sagot. Isa-isang umalis ang mga hunter, pero si Seongjan ay lumapit pa rin kay Erin Beck, na may hawak na isang bagay. Sabi niya, alam ko gusto mong makakuha ng maraming bato, pero hindi na niya natapos ang sasabihin. Nakinig si Erin Beck sa mga tunog mula sa dilim. Bigla siyang tumakbo palapit kay Seongjan. May paparating. Mabilis ito. Napatingin si Seongjan sa dilim kung saan nagmumula ang tunog. Delikado ito, sabi niya. Wala na tayong sapat na lakas para lumaban. Itinaas ng hunter ang kanyang espada sa harap ng paparating na panganib. Tumabi si Erin Beck sa kanya, handang lumaban. Sumigaw si Seongjan, lahat, bumalik sa posisyon. Hindi pa tayo tapos, may mga halimaw pa. Sabi ni Erin Beck, palapit na sila. Nagulat ang mga hunter at napatingin sa kanilang leader. Sabi nito, kami na ni Erin Beck ang harang sa mga halimaw. Lumingon siya sa mga kasama at idinagdag, kapag masyado ng delikado, tumakbo na kayo. Tumingin ang mga tauhan sa kanilang leader, puno ng determinasyon. Lalaban kami kasama ninyo, hindi namin kayo iiwan, sagot nila. Ngumiti si Seongjan at may kabaitang tinawag silang mga hanggal. Handa na sina Irene at Seongjan sa labanan. Sabi ni Erin Beck, paparating na ang halimaw. Palakas ng palakas ang tunog mula sa loob ng ulap. Isang silweta ang lumabas mula sa dilim, si Heijun Lee, nakasakay sa kanyang motorcycle. Napatingin siya sa mga hunter at napaisip kung ano ang nangyayari. Dumaan si Heijun Lee sa gitna nina Erin Beck at Seongjan at sumigaw, tabi kayo. Napansin niyang muntik na siyang makabangga ng isang tao. Dumaan siya sa tabi ng bangkay ng halimaw at humanga sa galing ng mga hunter na siyang nakapatay dito. Sakto lang ang dating ko, sabi niya. Sira na rin ang helmet ko. Ngumiti si Seongjan, nag-thumbs up, at sinabi, maraming halimaw dito na may itim na mahika. Maghanda kayong labanan sila. Binigyan niya ng swerte ang lahat. Patuloy sa pagmamaneho si Heijun Lee, iniwan ang mga hunter na litong-lito. Sina Seongjan, Erin Beck, at Doyenha ay nakatingin lang habang papalayo ang delivery man. Hindi nila maintindihan ang nangyari. 150 milyong dinosaur ang gumagala sa kagubatan, kung sa taon susukatan, ito ang panahong prehistoriko. Libo-libong tao ang nakatayo sa pier. Ang 150 milyon ay 3 beses ng populasyon ng Korea. Naisip ni Heijun Lee, pwede akong kumita ng 3.1 bawat delivery. Inisip niya kung ilang beses niyang kailangang sakyan ang moop niya para maabot ang 150 milyon. Kailangan niyang kumpletuhin ang 50,000 delivery. Tiningnan ng bida ang notifikasyon ng natapos niyang delivery at ang kasalukuyang balanse na 15,000 coins. Naisip niyang eksaktong ganyang halaga ang makukuha niya kapag ini-convert niya ito, 150 milyong won. Masaya niyang tiningnan ang kanyang balanse habang nakaupo sa kama. Kaya raw niyang titigan ang numerong ito buong araw. Naalala ni Heijun Lee ang mga nangyari kahapon, ang banal na parusang halos nagpalit sa kanya bilang baboy. Nag-flashback sa kanyang isip ang mga lugar na nadaanan niya.
Naalala rin niya ang sandaling muntik na siyang kainin ng isang aso na may 3 ulo. Pumasok sa isip niya ang tagpo nila ni Hades, kung saan halos sakalin siya nito. Bigla siyang naging seryoso. Ang dami ko ng pinagdaanan, pagod na ako, sabi niya. Ngunit unti-unti siyang napangiti, at maya-maya'y natawa ng malakas habang nakatingala sa kisame. Wala na siyang pakialam, dahil sa ganitong halaga ng pera, ayos lang ang lahat. Pero, gusto pa niya ng mas maraming ginto. Ngumiti siya ng may kapilyuhan. Tama yan, bulong niya sa sarili habang tumatawa. Ngunit biglang umungol ang kanyang tiyan. Naputol ang kanyang kasiyahan. Gutom na ako, sabi niya. Naisip niya kung anong pwedeng kainin. Kumalma siya at napagdesisyonan, manok at beer ang bagay na bagay ngayon. Sa kabilang banda, nagsasalita si Seongjan sa isang press conference. Nagpasalamat ang host sa lahat ng dumalo at sinabing patapos na ang conference kasama ang guild leader ng Yongwon. Lumapit si Seongjan kina Doyeon Ha at Aaron Beck. Masaya si Doyeon Ha na tapos na rin ang leader nila. Tumingin si Seongjan sa kanyang mga tauhan, halatang antok pa. Matapos linisin ng Yongwon Guild ang unang palapag, hindi ako pwedeng umupot magpahinga. Kailangan kong makipagkita sa leader ng Hunter Association. Tumingin si Doyeon Ha kay Seongjan at sinabing, alam kong mahirap ang sitwasyon, pero curious ako, binanggit mo ba yung lalaking nakita natin kahapon? Naalala ni Seongjan ang insidente kahapon. Sagot niya, hindi ko na lang binanggit. Wala naman tayong alam tungkol sa kanya. Hinawakan ni Seongjan ang kanyang mukha. Sobrang pagod ko sa laban, ni hindi ko naisip na habulin siya. Sabi ni Doyeon Ha, ayos lang yun. Kinokolekta pa naman ang record sa lugar na yon. Tiningnan ni Aaron Beck si Doyeon Ha habang iniisip nito kung sino kaya ang lalaking iyon. Baka halimaw siya, hula ni Doyeon Ha. Bigla siyang lumitaw. Tayo lang naman ang nakalinas ng unang palapag. Lumingon si Aaron Beck at naalala ang kakaibang helmet ng lalaki at ang scooter na sinasakyan nito. Patuloy si Doyeon Ha sa hula, baka hunter siya na may kakaibang magical equipment. Naalala nilang may sinabi ang lalaki tungkol sa next floor. Lumingon si Seongjan sa kanyang mga tauhan. Huwag na kayong masyadong mag-alala. Ang trabaho natin ay linisin ang dungeon, hindi ang alamin kung sino siya. Sabi ni Seongjan, pupunta muna ako sa Suwon. Nagulat si Doyeon Ha. Ha, sa Suwon? Bakit po? Sagot ni Seongjan, plano ko sanang ipacheck sa mga recruits ang lahat ng armas, pero kulang pala tayo sa ore. Ang tanging paraan para makakuha niyan ay sa loob ng dungeon. Nina si Doyeon Ha at sinabing dapat ay mag-e-ensayo siya kasama ang kanyang mga kasamahan ngayong araw. Sinabi ni Seongjan na si Aaron Beck na lang ang bahala, na ikinainis naman ni Aaron Beck. Dagdag pa ni Seongjan, kailangan mo talagang pumunta, Doyeon Ha, dahil ikaw lang ang may lisensyang magmaneho. Medyo kumalma si Doyeon Ha at nagtanong kung ano ang kailangan niyang kunin. Nag-isip si Seongjan at sinabing, sa tingin ko, tinatawag yun na Celestial Steel. Samantala, hawak-hawak ni Heejun Lee ang isang pakete ng manok at isang malaking lata ng beer. Tuwang-tuwa siya at sabik na sabik ng kumain. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng notifikasyon sa kanyang telepono. Bigla siyang napatalon at tiningnan ang mensahe. Mamaya na ang manok, sabi niya. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Hindi ko pwedeng ipaghinti ito, bulong niya. Pindot niya sa notifikasyon. At isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa kanyang kwarto. Pagdilat ng kanyang mata, nasa isang pamilyar na rocky area na siya. Laking gulat niya nang marealize na nasa bahay siya ni Hephaestus na naman. Nasa eksaktong lugar siya kung saan siya unang dumating rito. Humanga si Heejun Lee sa kanyang best customer na umorder ulit ng delivery. Si Hephaestus talaga ang pinaka-loyal, sabi niya, ngunit bigla niyang napagtanto. Nakalimutan niyang magsuot ng uniforme at naiwan ang motorcycle niya. Sa likod niya, may isang misteryosong taong may kapa at hood na sumisilip mula sa likod ng bato. Nag-alinlangan si Heejun Lee kung ano ang gagawin. Nang bigla siyang tinawag mula sa likod, napatalon siya sa takot.
Ang misteryosong tao pala ay si Hephaestus, nakatayo sa may lungkot sa mukha habang nakatingin kay Heian Lee. Tinuro ni Heian Lee ang bahay ni Hephaestus at nagtanong kung bakit wala siya roon. Nagsimulang umiyak si Hephaestus at sinabing pinalayas siya. Napakamot ng ulo si Heian Lee. Bakit ka pinalayas? Tanong niya. Ikinwento ni Hephaestus na paminsan-minsan ay nagkakaroon sila ng munting salo ng kanyang kapatid na si Dionysus. Kumakain at umiinom sila ng masasarap na pagkain. Ngunit nakita sila ng asawa ni Hephaestus, nakatayo ito, galit, nakapamewang. Pinatalsik silang dalawa ni Dionysus. Kung iinom lang din kayo, huwag dito sa bahay. Sigaw ng asawa, at huwag na huwag kayong babalik. Habang patuloy sa kwento si Hephaestus, ikinwento niyang tumakbo agad si Dionysus at siya ay naiwan mag-isa. Naisip ni Heian Lee, paanong naging mythical hero si Dionysus kung ganyan lang pala ang asal niya, parang normal na tao lang. Napatingin siya kay Hephaestus at sinabing, nakakaawa ka naman. Tinanong niya kung ano ang gusto nitong i-order. Sa gitna ng pag-iyak, nagmamakaawang humiling si Hephaestus ng pagkain at inumin. Nabigla si Heian Lee, ano bang klaseng order yan, Diyos ka? Hinawakan ni Hephaestus ang binti ni Heian Lee at nagsumamo, hindi ko man lang natikman yung mga pagkain. Mamamatay na ako sa gutom. Ngunit agad niyang nilinaw, syempre, Diyos ako, hindi ako namamatay. Takot na iniwan ni Heian Lee ang Diyos. Humingi pa nga ako kay Hib, dagdag ni Hephaestus, pero naubusan siya ng nectar. Ang natitira ko na lang na pag-asa ay ikaw, Heian Lee. Naguluhan si Heian Lee. So gusto mo talagang i-deliveran kita ng pagkain? Wala siyang ideya kung ano bang kinakain ng mga Diyos. Humigas sa mga bato si Hephaestus. Tinanong siya ni Heian Lee kung anong gusto niyang kainin. Kung kahit ano, siguro karne at alak, sagot ng Diyos. Nagulat si Heian Lee sa order. Habang nagdadrama si Hephaestus, nilabas ni Heian Lee ang kanyang telepono. Sandali lang, maghihintay ka. Hindi niya inaasahan ang ganitong eksena. Biglang lumiwanag ang screen ng kanyang phone at nagsimulang tumayo ang kanyang mga balahibo. Nakipikit si Hephaestus, tila nakatulog na sa pagod at lungkot. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Heian Lee dala ang kanyang tanghalian. Tinitigan ni Hephaestus ang pagkain. Sabi ni Heian Lee, para sakin sana ito. Pero okay lang, i-share ko sa'yo. Tuwang-tuwa ang Diyos sa pagbabalik ni Heian Lee at excited na tiningnan ang kakaibang pagkain. Ano to? Tanong niya. Nakangiting sagot ni Heian Lee, chicken at beer. Tinatawag naming kimchi. Napatingin si Hephaestus sa pagkain at inulit ang pangalan ng putahe, kimchi. Sa ilalim ng maliwanag na araw sa kabundukan, tuwang-tuwa si Hephaestus habang iniinom ang human beer. Magkatabi silang umupo ni Heian Lee sa bangin. Sabi ni Hephaestus, ngayon lang ako nakainom ng ganitong klaseng beer. Uminom si Heian Lee mula sa kanyang garapon at si Hephaestus naman ay kumakain ng manok. Masaya ako na nagustuhan mo, sabi ni Heian Lee. Medyo nadismaya lang ako sa laki ng manok, reklamo ng Diyos. Pero agad din siyang ngumiti. Kinagat niya ito, at napasigaw, ito ang pinakamasarap na karne na natikman ko. Napaisip si Heian Lee, Diyos ba talaga siya? Ipinatong ni Hephaestus ang kamay sa balikat ni Heian Lee at nagpasalamat. Pasasalamatan kita ng malaki, sabi niya. Nagulat si Heian Lee, talaga ba? Tinuro siya ni Hephaestus. Tingnan mo ang account mo. Kinuha ni Heian Lee ang kanyang telepono at may natanggap na notifikasyon. Delivery completed. Payment received, 15,000 coins. New balance, 30,000 coins. Nagulat si Heian Lee sa halagang natanggap niya. Napawisan siya bigla habang iniisip na binayaran siya ng 150 million won para lang mag-deliver ng manok. Tumingin siya kay Hephaestus na patuloy pa ring kumakain ng chicken. Sabi ng Diyos sa kanya, kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mag-atubiling kontakan ako. Namangha si Heian Lee habang pinagmamasdan si Hephaestus na umiinom ng beer.
Sa kanyang mga mata, parang napakabanal ng tagpong iyon. Handang-handa na siyang yakapin ang Diyos mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit may isang babaeng figure ang tumingin sa kanila, kay Hephaestus at kay Haegon Lee. Napasigaw si Haegon Lee, Hephaestus. Sabay yakap sa kanya, ngunit biglang tinakpan ng Diyos ang bibig ni Haegon Lee nang may tumawag sa kanya mula sa malayo. Narinig din ni Haegon Lee ang boses, at nakita niya ang dahilan. Isang Diyos ang may kulay rosas na buhok ang nagsalita. Umiinom ka na naman. Papalapit sa kanila ang isang magandang Diyosa, matangkad, may karisma, at punong-puno ng aura. Diretso siyang lumapit habang sinasabing, dito ka pa talaga umiinom. Nanlaki ang mata ni Haegon Lee. Hindi siya makapaniwala sa kagandahan ng Diyos ang iyon. Naluha siya. Paanong siya ang asawa ng lalaking ito? Bulong niya habang lumuhod. Nasa lupa na si Haegon Lee, nakaluhod, isang kamay sa kanyang puso, litong-lito sa lahat ng nangyayari. Nagkatinginan si Hephaestus at ang kanyang asawang Diyosa. Sabi niya, ikaw mismo ang nagpal-ayos sa akin. Sinabi mong uminom ako kung saan ko gusto. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Diyosa. Ako ang tanga, sabi niya. Tama ka nga pala. Nang inig si Hephaestus, honey, hikbi niya. Tumingin si Haegon Lee kay Hephaestus. Mukhang dapat kang humingi ng tawad. Nahihiyang yumuko si Hephaestus. Napuno siya ng kahihiyan at guilt. Tinanong ng Diyosa si Haegon Lee, ano nga palang pangalan mo? Ipinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib at nagpakilala. Ako si Aphrodite. Ikinagagalak kitang makilala. Nagpakumbaba si Aphrodite at humingi ng paumanhin para sa asal ng kanyang asawa. Sana hindi siya nakaperwisyo. Ngumiti si Haegon Lee, medyo naiilang. Wala po yun. Masaya pa nga ako na si Hephaestus mismo ang gumagamit ng serbisyo ko. Biglang bumaling si Hephaestus kay Haegon Lee. Pwede ba akong umorder ulit ngayon? Lalong natuwa si Aphrodite. Tumingin siya kay Hephaestus, tapos kay Haegon Lee. Marami siyang naikwento tungkol sa'yo, sabi niya. Magaling ka raw sa trabaho mo. Ngiti si Haegon Lee. Kung gusto mong umorder ngayon, aba, ako na ang bahala. Ako ang God's deliverer, pwede mong laging pagkatiwalaan. Inilabas ni Haegon Lee ang kanyang telepono. Tuwa naman si Hephaestus. Buti na lang, inaasahan ko talaga yan. Actually, sabi ni Haegon Lee, hindi ikaw ang kinakausap ko. Napatingin siya sa screen ng telepono. Nagsimulang magliwanag ang screen habang idinidikta sa kanya ni Hephaestus ang bagong order. Lumabas sa mapa ang lungsod ng Suwon. Tiningnan ni Haegon Lee ang detalye ng susunod na delivery. Tumaas ang kanyang kilay sa excitement. Ang susunod niyang ide-deliver ay celestial steel. I got so much more.